Okay guys, kamusta? Anyway, welcome pala dito sa ating channel and long time no see. And I'm so excited, super excited ako ngayon kasi ngayon lang ulit ako nakabalik dito sa aking gaming area. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng access dito sa aking computer after 4 or 5 months. Kumbaga, ang ginagamit ko lang na pang game ay itong cellphone, pero ngayon ito, hawakan ko na ulit yung aking computer. Kaya unang-unang dating ko dito, nag-search talaga ako ng mga games na pwede kong laruin. Sabi ko, naghahanap nga ako ng mga PC game. And ayun yung content na gagawin natin. Papakita ko sa inyo yung mga games na ilo-launch ngayong March na possible na lalaruin ko. Kumbaga sisilipin lang natin kung maganda. Kung maganda, then magstay ng gando. Magstay. Kung hindi, di intro lang. Alright? Okay, so guys, tara. Silipin nyo rin yung mga na-research kong game. Okay, so guys, isa sa mga MMO na ilalabas ngayong March na nakita ko ay itong RF Online. And to be more specific, March 20 siya ilalabas. And I think, alam nyo na itong RF Online. Kumbaga isa to sa mga classic na MMO na sumikat sa atin sa Pilipinas. Kasabayan to ng Ragnarok, ng RAN, Cabal, RF. Kumbaga pag magre-renta ka sa computer shop before, isa to sa mga choices or yung sa mga icons sa desktop na pwede mong laruin, RF RAN o yan yung mga yan. So ngayon nasa mobile na siya. And ang developer ng game na to ay Netmarble. Na kung saan actually meron akong content nito before, like 3 years ago, nung nabalita na ang Netmarble biniling IP rights ng RF Online and then they're going to start developing the game. So ibig sabihin, itong game na to, dinevelop nila to ng more than 3 years. So normally ganun talaga pag nagde-develop ng game. I think kumbaga from zero na development na game, laging mabilis na yung 3 years. So 3 to 5 years ganun, tulad ng Ragnarok before bago siya linagay sa mobile. But anyway, ang good news dito, I don't know if good news or bad news to sa inyo, ang Netmarble, tinry kong i-research kung paano sila gumagawa ng mga MMO games, and meron silang sample dito na Lineage 2. So kung gantong concept din sila gumawa ng MMO, ang isa sa mga negative ay medyo yung pinakaayaw natin, or baka ako lang, ay yung battle power and also yung CP. Kumbaga may BP points siya na na hindi naman ganun ka-relevant pagdating sa MMO. Pero ang isa sa mga positive na ginagawa ng Netmarble pagdating sa MMO ay kasi dinownload ko tong game na to, tinaray ko, ang chinecheck ko lang lagi talaga ay yung server system. Yun lang yung pinakamalaking issue sa akin. Pag ang server system ay super dami, like for example may server ngayon and then next week may panibagong server, tapos next month may panibagong server, to be honest, hindi worth it ang magiging investment mo sa yung character. I mean investment, hindi lang investment sa pera, but investment sa oras. Kasi syempre maglalaro ka, mag-grind ka, yung value ng character mo pag may server na lumilitaw weekly, monthly, hindi siya ganun ka taas yung value. Kumbaga pababa ang value ng gagawin mo. Unlike sa meron lang isang server, hindi masasayang yung grind mo. Mag-grind ka, pwede kang malugi, matalo, but still may value yung character mo pag nagsimula ka ng day 1. I mean sa akin lang yun pagdating sa MMO. Kaya yun ang isa sa akin, isang issue dito. And I think kung i-implement nila yung same principle dito sa ginagawa nila, tulad ng lineage na to, para mabasahin yan, maging maganda yung And also isa sa mga negative na dito rin research ko kasi pinapanood ko yung kanilang live and then tinatranslate ko lang yung mga Korean na nagko-comment. Medyo negative itong RF Online na to sa mga original RF Online players. So kung naglalaro ka ng RF Online before and then nag-expect ka na okay, para malaro ko yung dati kong nilalaro na RF Online sa PC, ngayon malaro ko sa mobile, yung experience might be different kasi merong mga elements sila na hindi inadapt. For example, yung race, yung 3 race, hindi nila inadapt for the reason na sabi ng mga devs ay mas madali i-balance kung wala yung mga race. So yun yung parang medyo naging negative issue sa
sa mga players. Pero sa atin, tayo mga hindi naman tayo mga RF online players, hindi ko alam kung negative or positive ba yun. And ito yung mga content dito sa world building storyline, na kung saan sa storyline na ginawa nila is that itong mobile version ay somehow connected siya dun sa storyline ng RF Online PC. So ito yung RF Online PC, after ng generation nito, pumasok na yung mobile. So ito na yung kwento. So maganda rin basahin yung kwento na yan. Please makita nyo yung ano. Ang pinaka nagustuhan ko lang naman din dito sa RF Online nito is yung pagka-futuristic or yung sci-fi theme na pag titingnan yung mga content, more on parang ganyan siya, mga robot. And ito I think isa to sa mga parang trademark ng RF Online. Itong tinatawag nila na MAU na pwede ka sumakay dyan, robot. Then pwede rin itong launcher at saka itong Animus, na kung saan yung bawat ultimate gear na to ay nakaano sa bawat race. For example, ito sa Bellato to, and then ito ay under Apresha. Hindi talaga ako nag-RF. And then ito under Corans. So ito yung mga tatlong race. Hindi ko alam kung paano mag-work itong mga to, but basically ayan, meron to. Tapos ano pa ba? Tapos ito yung Bahyusuit. Chinek ko tong Bahyusuit. Ang pagkakaintindi ko dito, parang yung job class yata. Ito, correct nyo na lang ako kung tama or kung mali. So, I mean job class, pwede kayong mamili dito. Like for example, pwede kayong maging itong The Punisher, na kung saan baril ginagamit. So basically, long range characters to. Ayan. So sa akin, ano naman, parang bagong ano kasi, para sa akin, kumbaga nasanay ako sa, di ba, anime style na MMO, and more on yung parang fantasy style. Ito naman parang futuristic siya. So long range, okay ito. And then ito ay Blade, or tama, Blade ano. So parang dual blade. So basically parang assassin to. Yun. And I think maraming gagamit nito kasi for PvP. Tapos meron din ditong Dread. Ang basa dyan? Not. Ito pala Cole. So I think ito yung heavy damage pero mabagal. Kasi parang ganun nila siguro binabalance yung game. Malaking damage, tapos mabagal siya kumilos, mabagal siya tumira, kasi siguro mga ganyan yan. So kung trip nyo yun, okay yun. And then ito naman is more on parang siyang magic attacks. Yan. So ang napansin ko lang dito, guys, ay medyo parang naka-gender lock yata. Like, I mean, kung gusto mong mag-mage, mapipilitang gumamit ng babae na character. So wala yatang lalaki na mage. I'm not sure kung ano. So, ayun yung ma-check pa rin natin. And then, meron din technician. From the word itself, technician, more on repair. So, support. So, ibig sabihin, ang maganda naman dito, sa mga characters pa lang na nandito, I think magkakaroon ng mga co-op events or activities dito. Kasi bakit pa kailangan ng support kung kailangan pa ng ganitong klaseng character na support kung hindi naman magagamit, di ba? So, ito maganda to. I mean, maganda yung mag-game mechanics. Support. Kung may support, so siguro tank tong huli. Ayun. So, shield to. And then, performing the defensive mission. So, I think ano siya. Abangan natin. Tingnan natin. So, meron ditong tank. Meron ditong healer. And then, ito yung mga DPS. Tapos pag mga dungeon run, siguro ito yung mga ayaw. Baka itong ayaw isama lagi. Naalala ko sa assassin na ayaw lagi isama sa mga sa mga dungeon run. Dahil hindi siya ganun ka useful. Ayan. So ito siya. So March 20, guys.
titingnan ko. Depende naman. Kung hindi ko matripan, ding intro. Pag na-enjoy ko naman yung laro, eding tuloy-tuloy natin. So, depende. So, naghahanap talaga ako ng mga game. And also, one of the reason bakit sabi ko, gusto kong itry din tong laro na to kasi hindi lang siya mobile, meron din siyang PC version. Ito, nakita ko lang dito. So, ito, sabi ko, okay ah. Kasi ngayon, nakababad ako sa computer ngayon. Naghahanap ako ng laro na pwede. So, ito, RF Online. Meron din PC version. And next natin ay itong Gravity. Ragnarok. So, ito naman Ragnarok. Ito yung Ragnarok Classic talaga. Kung gusto nyo malaro yung pinaka Ragnarok PC before, ito yun. Yan, kaya nga pang PC lang to. Ang ginawa lang nila dito, and actually launch na nila tong game na before, parang re-launch lang ngayon na with a new server or global new server using Ronin platform, which is alam nyo naman, Ronin platform more on blockchain. So soon lalabas yung game dito na Ragnarok Landverse. Pero to be honest, kahit wala naman silang coin, para sa akin play to earn naman, pwede namang maging play to earn ang Ragnarok without coin, pero malaking bagay pa rin pag may coin. Kumbaga mas maganda. Kumbaga siguro ang ano lang nito, iwas scam. But anyway, ang ano natin dito, ang highlight ko dito, kaya ko siya sinama kasi i-release siya ngayong March, pero feeling ko hindi ito masusunod kasi merong second batch ng CBT. Yung unang batch ay February 20, which is tapos na, pero yung second batch nito ay ito, March 17 to March 23. So CBT2 March 17 to March 23 ito. So meron na tayong dalawang RF Online, and then also itong Ragnarok PC, Ragnarok Landverse. Ayan siya. And also ito yung tawag dito, parang white paper niya. Like for example, yung mining system. Yan yung mga ganyan. So may stamina din pala dito sa part na to. So hindi ko na i-highlight isa-isa to. Tututukan ko na lang to pag talagang lalaroin ko to. Kumbaga sa akin, more on titignan ko lang yung mga game na to. So yan, for sure lalaro ko nito, Ragnarok Landverse, lalaro ko RF, sure na yan. And then yung isa pa na ilalabas ngayon ay itong Ragnarok Back to Glory or Ragnarok Rebirth, na which is na launch na to before, i-re-launch na lang uli. And ganito itsura niya. Ayan. So, ang pinaka-highlight talaga nito, kaya nila ginawa to, is para yung game ay maging ganyan, patayo. Ayan yung parang niya. Kumbaga siguro, ito yung part na, dati diba ang YouTube, panano na YouTube pa, tulad ng pinapanood nyo ngayon, landscape style siya. Tapos lumabas yung TikTok, okay, tinatanggap pala ng tao, mas gusto pala ng tao yung nakatayo yung cellphone. So, maybe, ginawa rin nila to. So, gawa tayo ng nakatayong Ragnarok. Kaya siguro nila ginawa yan. Sumasabay sila sa trend. And dito, ako hindi ko nalalaroin to. Kasi super dami ko ng Ragnarok na nalaro. Kaya medyo pahinga na muna ako sa sa mga lumalabas na Ragnarok. Gusto ko lang yung medyo parehong-pareho ng Ragnarok. Ayan. So, ito. Pwede nyo malaruin to. Pero ako muna. Baka hindi ko muna siya laruin. And yung isa pa, ito rin, March din to, Ragnarok Returns. Ito, tagal na ito, to be honest. Nasa Pilipinas pa ako nito before. Ilang beses nag-CBT to. And I think na-try ko na rin yung CBT nito. Nasa Eternal Lab pa ako before. Nag-CBT to. Naalala ko. Tapos ngayon, nakakailang na to. So, return talaga, no? Ragnarok Return. So, dito sa part na to, medyo hindi rin ako maglalaro nito. So, pass na rin ako dito. Though, alam ko na And then, ito, Ragnarok Classic. Ito yung isa sa mga gusto ko talagang laruin na medyo na late ako kasi doon nga nasabi ko, nasa labas ako. Kadadating ko lang, as in ngayon, kadadating ko lang dito sa PC. Kaya naghahanap ako ng mga games na malalaro. Hindi ako nakasabay dito.
Kaya actually naghahanap ako ng account. Kaya kung may binabenta kang account, i-comment nyo lang din dito. Titignan ko kung magugustuhan ko. Ayan, so may gagamitin ako. And ang prefer ko talaga more on mga tank. Yan, tank siguro. Yan ang mga yung nabibili ko. Kasi yun din naman ang gamit ko dati. Ang lagi kong binibuild na character, yung makunat, yung mga di napapatay, mga ganun. Kahit di ako nakapatay, okay lang. Basta di rin ako mapatay. Okay? Ganong vibe ang gusto ko. So yan, ito. I think lalaruin ko to kapag hindi ko natripan tong RF online. Hindi ko natripan tong RF online. Hindi ko natripan tong Landverse. Ako, ROMC. Ito. Bibili ako ng account. And ano pa? Oh, nawala na yung isa. Hanapin natin yung daming Ragnarok dito na lalabas. Pero isa sa mga pinaka inaabangan ko din, ito, Ragnarok 3. Kaso nga lang 2026 pa to, napakatagal pa nito. And hopefully, kasi under development yung game na to, and ang market nila dito global agad. So talagang madamihan na market to. And dito hopefully sa akin, ay marami na silang matutunan dito sa mga game na release nila. Kumbaga yung mga data points na meron dito ay magamit nila sa Ragnarok 3. Kasi chinek ko tong Ragnarok 3, parang siyang Ragnarok Origin na bagong skin. Ayun din yung mga comment ng mga tao. So, pero dahil under development pa siya, marami pang pwedeng magbago. Tulad ng, for example, ngayon maganda ang feedback ng Ragnarok M Classic. So, maybe makuha nila yung gameplay nito na maybe pwedeng Zenny only lang din tong Ragnarok 3 para hindi masyadong super hindi balance yung pay to win na players at saka yung sa mga free to play. Medyo nakakasabay ng unti ang free to play, parang ganyan. So ayun, kumbaga tignan nila yung mga data, hindi lang yung earnings ng game but also yung retention rate ng mga players sa game. Like for example, dinownload yung game, nagstay ba sila ng 1 month, 2 months, 6 months or 1 year. So makuha din nila yung mga ganung hindi lang sa earnings, 'di ba? Ayan. And mapapansin mo ang mapapansin nyo din, guys, ito ang pinaka magandang feedback na nagawa ng Gravity ay yung Ragnarok M Classic, where yung Ragnarok M Classic ay actually siya, Ragnarok M Eternal Lab na bagong version, right? And I know you will agree dito pag naglaro ka ng Eternal Lab. And Ragnarok Eternal Lab, ang nag-develop ng game na to, hindi Gravity. Ang nag-develop ng game na to ay ang XD. Or dito ko actually nakuha yung pangalan ko, Shindong. Shindong ang ibig sabihin nito. Diyan ko nakuha kasi alt account lang talaga before yung pangalan na Shindong. Nung naglaro ko ng Ragnarok M Eternal Lab, gumawa ko ng iba't ibang account, like 10 alt account. Tapos kasi yung unang labas ng Ragnarok, meron siyang parang freebies na random yung makukuha mo na Saint Gear. Basta basta weapon siya. Tapos ang kinukuha ko yung hammer. And then ang nakakuha ng hammer ay itong ginawa ko, Shindong. Iba-iba talaga, as in super daming account yung ginawa. Meron Big Soto, meron bakit mga kalokohan lang na account. Tapos ito, pinopya ko sa Shindong. Tapos yun, tuloy-tuloy na, yun ang ginamit ko. Hanggang sa ginawa ko na lang din ng channel. Kasi siya, parang sinuwerte na rin yung character na yun. So, ayun nga, ito, XD ang nag-develop ng game na to. Hindi talaga Gravity. Pero itong Classic, ngayon ang nag-develop na ay Gravity mismo, and sila na rin ang publisher. Siguro natapos na yung expired na yung rights na binili nila from Gravity. So hopefully makita nila, kasi ibang-iba naman din talaga yung gameplay ng
Ragnarok M Classic, Ragnarok M Eternal Love sa lahat ng mga mobile games na nagawa nila. Kumbaga lahat ng mobile games na nagawa nila, talagang ang layo ng pay to win at saka yung mga nag-chill lang na game na player. Ayun, so siguro yun lang. And again, yun nga ang ano natin. So RF Online, lalaruin ko to, and also itong Landverse. Alright? Okay, so see you guys sa next video. And also pag may gusto kayong tutukan or gawa ng research na game, i-comment nyo lang. Kumbaga sobrang hindi ako busy ngayon, kaya nag-explore ako ng mga iba't ibang game ngayon. Alright, so see you guys next video.